Ang tingin natin mga kababayan, si Toby Chanco with that statement, 1,000,000% na pabor kay Sara. Malamang tumistigo, pabor kay Sara. 5.97 billion. 155 infrastructure projects was a total of 5.97 billion. Out of this, 87 projects or nearly 4.19 billion are focused purely on flood control. Yan sa nabutas mga kababayan. Pwedeng ginagatasan, paulit-ulit, pero walang structural solution. Ginagamit bilang political capital. Sa 2025 budget insertions, 529 million na insertions. 65 to 70% sa flood control. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi mga kababayan, si Toby Chanco, yung congressman ng nabutas, may lumalabas na balita, 1,000,000% titistigo pabor kay Sara. Diba niya, Mr. Maravillas, yung sabi ni Toby Chanco. Si Sara Duterte niya, 1,000,000% hindi maariglo. Ang tingin natin mga kababayan, si Toby Chanco with that statement, 1,000,000% na pabor kay Sara. Malamang tumistigo, pabor kay Sara. Yun ang pinapakita noon mga kababayan ng kanyang statement. Sabi nga natin, bakit sino ba gustong umariglo kay Sara Duterte? Di ba? Gumagawa-gawa ng kwento itong si Toby Chanco. Wala mang gustong makipag-ariglo kay Sara. Sino ba naman ang gustong makipag-ariglo? Baka kayo, dumadaldal kayo ng ganyan kasi malamang ang inyong intensyon ay lumipat na ng bakuran. Pero di ba niya, Mr. Maravillas? Binabansagan nga siyang Trojan horse. Ibig sabihin, dati na, malamang mga kababayan. So itong sinasabi natin, hindi po ito opinion o inala. Kitang-kita po, kahit sa dilim, kitang-kita ang galawan ni Toby. Ang linyahan at timing ng kanyang mga pahayag ay nagpapakita ng isang direksyon mga kababayan. Malinaw na isa na siyang defender ni Sara Duterte. And maybe, ang motibo mga kababayan, political survival para sa 2028 election. Positioning para sa 2028 mga kababayan. At malamang diversion sa mga kinakasangkutan niyang issue sa nabutas. Na butas-butas yung flood control. So, nakikita natin hindi po aksidente yung mga statement ni Toby Chanco, yung mga pa-interview niya na may halong banat. Kasi consistent po yung kanyang linya. Tinatawag niyang politically motivated yung impeachment. Pinapalabas niya na si Sara Duterte ay siya pang yung biktima. Binibiktima ng politika. Pwede ba mga kababayan? At inaatake niya yung kapwa mambabatas para pahinain yung proseso. Malinaw po ang mga galawan. So ito po ang eksaktong framing na kailangan mismo ni Sara Duterte para buuin po ang narrative na siya pinopolitika lang at tinaharang ang kanyang plano sa 2028 presidential election. Narrative mismo ng DDS ang sinasabi ni Toby Chanco. So pwede na nating sabihin na si Toby Chanco ay isang full-blooded DDS congressman na. So, kasi po mga kababayan, sa totoo lang, sa political strategy, ang ganitong klase ng messaging po, hindi siya basta opinion. Siya po ay positioning. Pumoposisyon na mga kababayan si Toby Chanco. Ibig sabihin, hindi lang siya mga kababayan nagsasalita bilang isang mambabatas, kundi nagsasalita siya bilang isang future ally na gusto makakuha ng pwesto sa isang Sara Duterte administration kung mangyari. Hindi masiba. Kung magtagumpay sila sa mga propaganda. Itong kanyang pagtatanggol ngayon ay isang political investment para sa 2028. Ngayon, ang planong pagtestigo ni Toby Chanco
Malinaw na hindi po ito paglabas ng katotohanan. Ito ay para baguhin ang usapan. Imbes pag-usapan yung mga palpak na proyekto sa kanyang distrito, mga tanong sa paggamit ng pondo, mga matagal ng problema sa kanyang lugar sa Nabutas, ang gusto niyang mangyari ngayon, siya yung boses ng katotohanan kuno. Siya yung magmukhang whistleblower kuno. Siya yung sentro ng eksena ng impeachment. Ang tawag diyan mga kababayan, diversionary tactics sa politika. Kapag ikaw ang nasa spotlight bilang testifier, ika nga, nawawala ang spotlight mga kababayan sa sarili mong accountability. At dito po pumapasok yung mga seryosong issue. Ano niya, Mr. Maravillas? Yung dekada ng problema sa baha sa kanyang distrito, bilyon yung pundo. Mahigit 6.7 billion. From 2021 to 2025, inilaan mga kababayan sa kanyang distrito para sa flood control. Sa kabila nito, lubog pa rin ang Nabutas. Yan 5.97 billion. 155 infrastructure projects worth a total of 5.97 billion. Out of this, 87 projects or nearly 4.19 billion are focused purely on flood control. Yan sa Nabutas mga kababayan. Diversionary. Sabi dito, Garbinto Chanco explain use of funds to mitigate flood in Nabutas. May 529 million worth pa of alleged insertions. So despite all this, billions mga kababayan, sa Nabutas, kumusta ang resulta ng project? Yan pa, pork barrel insertions, paulit-ulit na locations, 50 million, 100 million, tinatawag na kahina-hinalang insertions po ito. So ang ganitong pattern ay indikasyon ng sistemang pwedeng ginagatasan, paulit-ulit, pero walang structural solution. Ginagamit bilang political capital. Sa 2025 budget insertions, 529 million na insertions, 65 to 70% sa flood control ulit mga kababayan. So kung parehong proyekto paulit-ulit na pinopondohan sa distrito ni Toby, pero walang visible outcome, nagiging legitimate ang tanong kung ito ba ay inefficiency o deliberate recycling ng mga proyekto para sa pondo. Then sa 2026 budget surge, mula 900 million selling to 5.3 billion request, 4.2 billion paulit-ulit sa flood control. Yun mga kababayan yung dapat pinapaliwanag ni Chanco, hindi yung mga 100 million % siyang sigurado na hindi maariglo si Sara. Ang layo ng topic ni Toby Chanco, ang dapat topic niya yung distrito niya. So matindi yung increase sa budget, mga kababayan sa kanyang distrito, hindi na siya normal. Ang tawag dyan, mga kababayan, budget implosion. Sa governance, mga kababayan, ang ganitong spike, dapat may malinaw na master plan. Measurable dapat yung outcomes. Tapos, siyempre, may transparency mechanism. Pero kung wala po, nagiging red flag siya. Tapos yung network and business interest, mga kababayan ni Toby, lumalago. Nasa fishing industry siya, mga kababayan. Habang lumalago yung kanyang negosyo, yung projects naman po sa mga mahihirap, delayed. So hindi siya, mga kababayan, direktang akusasyon, kundi pattern siya, mga kababayan, ng perception problem. Kapag ang personal wealth mo ay lumalaki, pero ang public service ay stagnating, natural na magkaroon po ng public distrust. Ganon. Nagdududa yung mga tao. Lalo't may mga reports ng insertions based sa report na mga kababayan ng PCIJ. Bilang pumuti na po ang buhok ni Toby sa Kongreso, ang matagal na siya dyan. Alam niya kung paano ang galawan, paano magkinabang. Siyempre, may familiarity na. Kasi po, yung expertise sa budget ay pwede pong gamitin sa dalawang paraan.
Para po sa efficient governance o para sa strategic control ng pondo? Tingin ninyo, saan expert doon si Toby? Ngayon, inakusahan niya ang impeachment ng nagkaroon ng suhulan. Kaya inahamon siya ng kanyang mga kasama sa Congress. Pangalanan mo niya kung sino yung tumanggap ng bribe. So malinaw ito na sumisira sa credibility ng Kongreso. At saka ng proseso mismo ng impeachment. Parang yung ang target ni Toby Chanco sa kanyang pagpapa-interview. Now, ito po ay classic political shield. Kapag kasi nasira yung proseso, nawawala po yung legitimacy ng investigasyon. Kapag nawala yung legitimacy, walang accountability. At kapag walang accountability, lahat ng issue mga kababayan, lahat ng posibleng issue ay nawawala sa radar. Madaling salita, pagbagsak yung impeachment, ligtas si Sara at kasabay nito, siyempre, ligtas din siya sa scrutiny pag si Sara halimbawa nanalo sa 2028 presidential election. Yon ang tingin ng mga observers sa dalawan ni Toby. Pero binabaliktad niya yung kwento. Sinasabi niya, takot yung mga congressmen kaya gusto i-impeach si Sara Duterte. Takot kasi mga congressmen kasi bebultahan sila pag nanalo. Yun ang narrative ni Toby Chanco, mga kababayan, nung magpa-interview. Ngayon, pag-usapan natin yung Sara defense bilang exit strategy nila. Una, yung diversionary attacks laban sa ibang mga mambabatas. Saka inaatake ang budget ng iba tulad ng sa Tingog Party List at ibang leader. Ito mga kababayan ay malinaw na deflection. Ilipat ang issue sa iba para hindi siya yung sentro ng tanong. Deflection, mga kababayan, strategy. Then, yung nakikita natin na clout building sa Duterte camp, malinaw po na paglapit sa political base ni Sara. Sa politika, ang visibility plus loyalty equals future positioning. So, gets na ninyo yung galawan ni Toby. So, ang kanyang posibleng pagtistigo, mga kababayan, ay isang public audition. Loyalty signal. Saka entry point para sa 2028 coalition. Matindihan niya, Mr. Maravillas, ang basa mo. Ganon. Then, political shield narrative. Kapag naimbestigan siya, palalabasin, political harassment lang niya. So, isa po siyang preemptive defense strategy ng kampo ni Sara. So, makikita natin mga kababayan, binubuo niya ngayon yung narrative para sa future. Si Toby, mga kababayan, bilang pumoposisyon, sasabihin, hindi ako mali. Pinopolitika lang ako dahil kakampi ko si Sara. So malinaw po na hindi ito para sa bayan. So ang planong pagtestigo ni Toby, hindi po siya simpleng partisipasyon sa proseso. Malinaw na isa siyang calculated move na may tatlong malinaw na layunin, mga kababayan. Una, clout chasing sa impeachment proceedings. Pangalawa, political alignment para sa 2028 na plano. At saka para malibing yung issue sa nabotas. Mapagtakpan yung bilyon na pondo sa flood control na hindi man nakikita yung magandang resulta. So ang impeachment, mga kababayan, ay hindi siya entablado sa political branding. Sa personal political branding. Hindi po siya platform para maglinis ng sariling pangalan. Habang tinatakpan yung sariling mga bakas. Ito po ay isang proseso ng accountability. Kung ang isang testigo ay may papasok siya na may dalang political agenda, diversion tactics, at saka sariling interest, malinaw po, mga kababayan, hindi siya paghanap ng katotohanan. Ito ay pagmamaniobra ng naratibo. So kung ang depensa, mga kababayan, ay nakatayo sa ingay at diversion, hindi po siya katotohanan. Ito ay isang script. Mga akusasyon nila, mga kababayan, sa Congress na sumunod niya sa script. Sila yung mahilig kasi na gumawa ng script. Di ba? Yan ang mga akusasyon ng kampo ng mga Duterte na sumunod lang sa script. Sila yung may script at mahilig sa script. Kaya yung kasabihan dito sa amin, totoong-totoo, ang matinao, maginibo. Ang inakusa ay siyang may gawa. Gawain niya kasi. So habang abala si Toby sa pagdidepensa kay Sara,
Ang tanong ngayon, sino yung magdidepensa sa mga taga-nabotas? Kawawa man, pag ganun. Kaya huwag pabudol, mga kababayan, sa mga pa-interview. Baga may maitim na motibo. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God Max bless. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.